Makalipas ng 2 taon ay nalaman na ni Cole na kasama pala sa isang kulto ng demonyo ang kanyang maganda at sexing yaya na si B, at nang gabing patayin niya si B at mga kaibigan nito ay sinabi niya ang lahat ng nangyari sa mga pulis at sa kanyang mga magulang, ngunit hindi naman siya pinaniwalaan ng mga ito at inakalang nasisiraan na siya. Junior high na siya ngayon at may trauma pa din siya dahil sa mga patayan na nakita niya, at naalala niya si B nang makausap niya bago mamatay ito. Kaya't mula noon ay nagbago na ang buhay ni Cole, ngunit patuloy pa din siyang binubuli sa kanilang eskwelahan dahil ang tingin ng mga ito na isa siyang lampa at talunan, at ang tanging kakampi lang niya ay ang kanyang kapitbahay na si Melanie na kanyang best friend, at ito lang talaga ang naniniwala sa lahat ng kanyang sinasabi tungkol sa kulto nila B, ngunit kailangan nilang patunayan ang pagkamatay ng mga ito dahil wala naman silang maipakitang ebidensya. May gusto talaga si Cole kay Melanie, ngunit may boyfriend naman ito na isang popular sa kanilang eskwelahan na si Jimmy, kasama din si Melanie sa isang samahan ng 4 na magkakaibigan at kasama niya dito sila Jimmy, Jego at Boom Boom. Laging sumasama si Melanie sa kanila kaya't kadalasan ay hindi na niya napapansin si Cole. Isang araw sa klase ay ipinakilala sa kanila ng kanilang teacher ang isang bagong estudyante na ang pangalan ay Phoebe, at siya ay isang matalino at prangkang batang babae, at ayon sa mga chismis na pinatay daw nito ang sarili nitong mga magulang, at sa bahay ay nag-aalala ang mga magulang ni Cole tungkol sa kanyang mental health dahil iniisip nila na nasisiraan na ito ng isip. Hinimok nila na uminom ito ng mga gamot upang mawala na ang mga kung ano-anong iniisip ni Cole, ngunit nang dahil dito ay lalo lang siyang nagkaroon ng mga hallucination. Pagkatapos ay tinanong siya ng kanyang ama na si Archie at sinabing nakalimutan mo na ba ang mga gawa-gawang mong kulto ng demonyo, ngunit dahil hindi pa din nawawala ang trauma ni Cole kaya't nagplano silang mag-asawa na ipasok na lang si Cole sa isang psychiatric academy, at isang araw ay nakita ni Cole ang isang leaflet ng psychiatric academy kaya't nalaman niya ang plano nila Archie na dadalhin siya ng mga ito sa eskwelahan ng mga may sira. Alam niya na hindi siya nasisiraan kaya't handa siyang gawin ang lahat upang hindi siya maipasok sa eskwelahang iyon. Ipinakita niya ito kay Melanie kaya't sinabi nito na sobra naman ang ginagawa sa iyo ng mga magulang mo at alam kong hindi ka naman talaga nasisiraan, kaya't inayan na lang niya ito sa isang party na kanyang pupuntahan mamayang tanghali, ngunit tinanggihan naman siya ni Cole, at sa eskwelahan ay may nakuhang isang stuffed toy si Phoebe na talagang malapit sa kanya dahil meron itong isang keyring na nagpapaalala sa kanya sa isang kotse. Pagkatapos ay sinabi kay Cole ng kanyang teacher na pumunta siya sa principal's office dahil naghihintay sila Richie doon, kaya't naisip niya na baka dalhin na siya ng mga ito sa psychiatric academy kaya't agad siyang sumama kay Melanie, at inakala niya na silang dalawa lang ang pupunta sa party kaya't nainis siya dahil kasama pala ang tatlo. Nakarating na sila sa isang lawa kung saan ay maraming mga kabataan ang nagkakasiyahan. Ibinalibag ni Cole ang kanyang anxiety medication upang makalaya man lang siya dito kahit na isang araw, at nakita din niya si Phoebe na sumama sa party ngunit sumakay ito sa isang jet ski at umalis din ito kagad. Pagkatapos ay sumakay na silang lahat sa isang bangka upang sumali sa isang pribadong party. Samantala ay nagpunta naman sila Richie kila Melanie at tinanong nila ang ama ni Melanie tungkol kay Cole, at nalaman ng ama ni Melanie na itinakas pala ni Melanie ang kanyang kotse. At sa bangka ay naghalikan sila Cole at Melanie sa loob ng isang closet, at pagkatapos ay tinanong siya ni Jego tungkol sa kulto na nagpasira sa kanyang isip. Iniba ni Melanie ang usapan ngunit bigla naman niyang nasabi ang demon book, kaya't nagulat si Cole dahil alam niya na hindi naman niya nasabi talaga ito kay Melanie. Tinanong niya si Melanie kung paano nitong nalaman ang tungkol sa libro ngunit sinabi ni Melanie di ba ikaw ang nagsabi sa akin. Pagkatapos ay kinuha ni Melanie ang isang hook ng bangka sa dingding at bigla niya itong ikinawit sa leeg ni Boom Boom, kaya't sumabog ang mga dugo nito sa buong sala, at halos din na makagalaw si Cole nang dahil sa takot, at kaya pala ay nag-sign din si Melanie sa demon book at nakipag-deal sa demonyo dahil gusto niyang sumikat at magkapera, at kasama din niyang nagbenta ng kaluluwa sila Jimmy at Jego. Pagkatapos ay biglang lumabas din doon ang mga dating member ng kulto, at sinabi ng mga ito na sila ay mga espiritu ng mga namatay na mga miyembro na muling mabubuhay matapos ang ritual ng gabing iyon. At ayon sa libro ang pagkamatay ni Boom Boom ay isang sakripisyo, at ngayon ay kailangan nila ng dugo ng isang taong inosente upang maisarado na ang kasunduan, at ang inosente na kanilang sinasabi ay walang iba kundi si Cole. Inakala ni Melanie na mawawala ng malay si Cole matapos nitong inumin ang gamot at alak ngunit hindi naman nangyari. Ibig sabihin na kailangan nilang patayin si Cole pagkatapos nilang kuhanin ang dugo nito. Biglang dumating si Phoebe at tinanong sila nito na meron ba kayong gasolina para sa jet ski ko? At inakala lang nito na isang weird cosplay ang patay na katawan ni Boom Boom sa sahig kaya't umalis na din ito.
At habang nag-uusap-usap sila Melanie ay biglang tumakbo sa itaas si Cole at sumakay sa jet ski ni Phoebe, ngunit napana naman ni Max ang tangke ng kanilang gasolina kaya't hindi na sila maaaring makalayo, at huminto na sila nang makarating sila sa isang pampang. Ayaw humiwalay ni Cole kay Phoebe ngunit wala namang tiwala ito sa kanya kaya't umalis na itong mag-isa, at nakita niya ang isang lalaki na nagkakamping sa dilim kaya't humingi siya ng tulong dito ngunit pinagtangkaan naman siya nito. Binuhol ni Cole ang sintas ng sapatos ng lalaki at sa kanya hinila si Phoebe sa sasakyan ng lalaki ngunit bigla namang lumabas si Sonia na may hawak na flamethrower, at unang pinatay nito ang lalaki at inatake niya sila Cole, ngunit sinagasaan at inatrasan siya nila Cole, at nang matamaan ng surfboard ang leeg ni Sonia kaya't naputol ang ulo nito. At nang papaalis na sila ay nabalaho ang kanilang kotse at pagkatapos ay dumating na sila Melanie kaya't nagtago sila sa ilalim ng sasakyan, naghiwa-hiwalay sila Melanie upang hanapin sila Cole. Pagkaalis ng mga ito ay sinabi ni Phoebe na may isang cabin sa di kalayuan na pag-aari ng kanyang mga namatay na mga magulang, kaya't naisip nila na magpaumaga doon upang hindi na sila hanapin nila Melanie dahil maari lang isagawa ang ritual sa gabing iyon. At habang naglalakad ay nakita nila si Allison at pinadaplisan sila nito ng ilang beses ngunit bumalik sa kanya ang bala kaya't tinamaan na naman siya sa dibdib, at pagkatapos ay patuloy silang hinabol ni Allison ngunit nahulog ito sa isang siwang. Sinubukan nilang hilahin ang babae ngunit naiwan ang ulo at nabagsakan pa ng napakalaking bato ang katawan nito. Pagkatapos ay inatake sila ng palakol ni Max at ginamit niyang panangga ang naputol na binti ni Allison. Sinipa niya sa itlog si Max at agad silang tumakas at sumakay sa isang bangka ni Phoebe, ngunit pagkaalis nila ay sumakay si Max sa lifeboat na nakatali sa kanilang bangka. Ginamit ni Phoebe ang isang silly string upang masindihan niya si Max, kaya't nang mahulog ay namatay si Max nang tumama ang katawan nito sa propeller ng bangka. Samantala ay umayaw na sila Jimmy at Diego at kinansel na din nila ang kanilang kasunduan sa demonyo, at nang papaalis na sila ay bigla silang naging mga abo. Nag-isip ng plan B si Melanie at tinawagan niya ang ama ni Cole na si Archie. Sinabi nito kung nasaan sila at sinabing nasisiraan na naman si Cole. Samantala ay nakarating na sila Cole sa cabin ng mga magulang ni Phoebe, at nagpasya sila na magpalipas ng isang gabi doon. Sinabi ni Phoebe na kasama niya noon ang kanyang yaya sa isang kotse nang mabangga nila ang kanyang mga magulang kaya't namatay ang mga ito, at si Phoebe lang ang nakaligtas at ang mas malala pa dito ay siya pala ang nagpakuha ng rabbit doll na naiwan niya sa lawa, kaya't sinisi niya ang kanyang sarili sa pagkamatay ng mga ito, at ang rabbit doll lang ang naiwang alaala ng mga ito sa kanya. Pagkatapos ay nagtabi na sila ni Cole, dumating na sila Archie at ang ama ni Melanie upang sunduin sila. Sinabi ni Melanie na nag-hallucinate na naman si Cole tungkol sa kulto, at nalaman nila na nagtatago sa ilalim ng cabin si Cole. Dahil hindi alam ni Archie ang katotohanan kaya't pilit niyang pinalabas si Cole. Kahit ayaw ay lumabas pa din sila ni Phoebe na may dalang isang pana at isang espada bilang kanilang proteksyon. Nang makita sila ni John ay inatake sila nito ng isang espada ngunit nabagsakan naman ito ng isang chandelier kaya't agad na namatay ito. Kaya't laking gulat nila Archie nang makita nila ang nangyari kay John. Pagkatapos ay agad nang tumakas sila Cole at Phoebe at sinundan sila ni Archie. Samantala ay galit na galit kay Melanie ang kanyang ama dahil itinakas niya ang kotse nito, at biglang pinatay ni Melanie ang kanyang ama. Sinabi ni Cole na tumakas na si Phoebe dahil siya lang naman ang hinahabol nila Melanie. Pagkatapos ay pilit niyang kinumbinse si Archie na hindi talaga siya nasisiraan at sinabi niya na hinahabol tayo ng mga demonyo, kaya't hindi naniwala sa kanya ito, ngunit palihim naman siyang binigyan ni Archie ng pampatulog at isinakay na siya nito sa sasakyan. Samantala ay sinabi ni Melanie na sumali na si Phoebe sa kanilang kulto, ngunit nang tumanggi ito ay nagkaroon sila ng isang matinding paglalaban at tinalo siya ni Melanie. Pagkatapos ay dinukot siya nito at dinala sa isang lugar na paggagawa nila ng kanilang ritual upang puntahan ito ni Cole doon at iligtas. Samantala ay huminto si Archie sa isang gasolinahan, at nang magising ay tumakas si Cole upang iligtas si Phoebe. Nag-volunteer si Cole na ibibigay niya ang kanyang dugo kapalit ng buhay ni Phoebe, at biglang umahon sa tubig ang mastermind ng ritual na iyon at ito ay ang yaya niyang si Bee. Nakilala siya ni Phoebe at siya din pala ang yaya nito na namatay sa aksidente na pumatay sa kanyang mga magulang, at lumalabas na hindi pala namatay si Bee nang patamaan siya ni Cole ng sasakyan nung gabi sa isang bahay. At naging yaya pala siya ni Phoebe at namatay siya sa aksidente. Bago mag-umpisa ang ritual ang lahat ng mga namatay ng gabing iyon ay ipinanganak bilang espiritu sa pangalawang pagkakataon. Kinuha na ni Melanie ang dugo ni Cole at pinainom na niya ito sa lahat, ngunit nagsuka naman ang mga ito, at si Bee na hindi uminom ng dugo ay mahinahong sinabi na nasira na ang ritual dahil hindi na talaga inosente si Cole dahil nawala na ang pagkabirhen nito kanina. Kaya't nang dahil dito ay naging abo isa-isa ang lahat ng uminom ng dugo ni Cole. Inamin ni Bee na plinano niya ang lahat upang iligtas si Cole at Phoebe.
At ito ay dahil ibinigay ni Cole ang buo niyang pagtitiwala kay B. 2 taon na ang nakararaan, kaya't naging isang mabuting tao na siya ngayon. Matapos mamatay sa aksidente ang mga magulang ni Phoebe ay buhay si B at nasa bingit naman ng kamatayan si Phoebe, kaya't pumasok siya ulit sa kulto upang mailigtas ang buhay ni Phoebe kapalit ng kanyang buhay. At siya din pala ang gumawa ng paraan upang magkasama sila Cole at Phoebe upang nandyan sila para sa isa't isa, at pagkatapos niyang sabihin ang mga ito ay ininom na niya ang dugo ni Cole at naging abo na din siya, at makikita nating bumagsak ang demon book sa sahig at wala na ding natirang mga miyembro ng kulto. Nakita ni Archie ang lahat kaya't napagtanto niya na tama pala talaga si Cole sa mga sinasabi nito at naging maayos na din ang lahat. Sinabi ni Cole sa kanyang therapist na gawa-gawa lang niya ang tungkol sa kulto at nalampasan na niya ito, at nagtapos ang movie ng magyakap silang dalawa. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.